our beloved Boss Mike! Boss Mike! Mukhang namimiligro na hindi lang ang lolo nyo ang madadamay dito. Maging daw itong si dating General Bato, senador pa rin ngayon si Bongo. At ang nakakapagtaka, maging si Sara Duterte ay isasabit yata. Ay nako. Anyway, eto na. Sara Duterte sa imbestigasyon ng International Criminal Court. Ayon po yan sa ulat ng Vera Files. Para daw yan sa naging papel umano ng dating Davao City Mayor sa mga patayan sa lungsod. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Ayan, hindi ako may sabi niyan, dawit yung lola nyo. Si Auntie Inday, nako, mukhang idadawit ng ICC. Yung mga patayan daw sa mga lugar, minsan alam nyo kasi. Minsan nasasobrahan eh. No? Yung kagustuhan mo na magkaroon ng kasaganahan at progresong bayan, minsan nasusobra ng iba. Minsan nilalamon sila ng sistema. Siguro kapag nakikita nila, yung mga limpak-limpak na salapi sa harapan nila, doon nababago eh, no? Sige nga, tuloy na natin to. Papel umano ng dating Davao City Mayor sa mga patayan sa lungsod. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Tuloy-tuloy na ang investigasyon ng International Criminal Court sa sinasabing crimes against humanity noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod sa war on drugs, sisilipin na rin ang Davao Death Squad. Sa ulat ng Vera Files, kasama sina Vice President Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo sa mga pangalang isinumiti sa ICC. Ito... Yawn! Damay-damay na! Kung ako dito kay Lolo Diggs nyo, Lolo Diggs, kung ako sa'yo magpakabait ka. Kaso kahit na hindi mo rektang binabanatan si Pangulong Bongbong Marcos halatang-halata di ba? Halatang-halata yung mga birada ng lolo nyo Sabagay, noon pa man, eleksyon pa lang, galit na galit, gina-gina yung lolo nyo. Ay, nako. Siyempre, kapag nagkaroon ng pagkakataon na matuloy nga itong pagpasok ng ICC at hindi maganda yung magiging resulta, hindi papabor sa lolo nyo. At pag nadamay pa itong mga ito si Bato, si Bongo at si Inday, syempre may mga tao pa rin na sasalungat dyan at magwawala. Diba? At syempre, kung merong mga magagalit, hindi sasang-ayon, meron namang matutuwa at sasang-ayon. Ganun naman talaga sa diba? Sa politika Yung mga hindi mo na bigyan ng pabor nung panahon ng panunungkulan o di kayo may mga nasanggi ka o di kayo may mga nasangka ka naman lagi yan Wala tayong magagawa yan, given na yan. Pag nanungkulan ka, meron kang hindi lahat matutuwa at hindi lahat sasang-ayon sa iyo. Ganun talaga. 'Di ba? Ito nga si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Ngayon kita nyo yung mga akala natin na kakampi Sila ngayon yung mukhang gumagawa ng magiging magiging pagpigil sa mga ginagawang trabaho ng lolo nyo. Parang parang kakaiba no? Merong something Unang beses na nabanggit ang pangalan ni VP Sara kaugnay sa ICC probe. Si Inday Sara raw kasi ang pumalit sa kanyang ama bilang alkalde sa Davao City. At si Senator Go ang matagal na aide ni dating Pangulong Digong. Si Senator Bato naman dawit dahil sa drug war bilang siya noon ang PNP chief. Muling umusad. Mukhang matutuloy itong ICC. Siyempre alam nyo, iba yung bulong ng mga ng mga, sabi nga nila malapit sa tenga yung bibig, di ba? Pag malapit sa tenga yung bibig mo, siya namumuno, abay lamang-lamang ka, di ba? ICC probe matapos i-anunsyo ng ICC mula sa Hague, Netherlands ang pagbasura sa apela ng pamahalaan ng Pilipinas. Nabasura na nabasura na yung pag-apila ng ating pamahalaan para nga wag na tong makialam dito sa ating bansa dahil nga daw ang katwiran naman ng ating mga ng mga inaakusahan tulad ni Senator Bato, Senator Bongo gumagana naman daw ang sistema ng ating hustisya sa ating bansa, di ba?
Totoo naman daw yung yung destabilization, yun, buti na binuking nila General Bronner. Alam nyo, sa totoo lang, totoo yung mga nababasa ko sa mga memes ng mga diyan sa social media. 'Di ba? Tira kayo ng tira kay Pangulong Bongbong Marcos, puro problema naman ang iniwan ng lolo nyo. 'Di ba? Puro problema, wala nang iniwang pondo. Ubus, simot. Kayo talaga. 'Di ba? By the appeal chamber by majority, and that the impugned decision is therefore confirmed. Dismayado ang Office of the Solicitor General sa naging desisyon ng ICC. They refuse to consider the Philippines jurisdictional challenge. Kung kayo nadismaya, abay marami rin namang mga Pilipino tila natutuwa. Malamang sa malamang, syempre yung mga dilawan, tuwang-tuwa dyan, di ba? Alam mo, hindi matuwa yung mga dilawan dyan. Syempre, matutuwa yun. Isa na dyan si Dilima. Si Dilima mukhang gigil na gigil ng makaganti din. Ito ang problema sistema ng politika sa bansa natin. Gantihan ng gantihan. Pagka nasa pagka panahon mo, nasa posisyon ka, pagka mayroon kang nakasamaan ng loob o kaaway ng panahon na hindi ka pa nasa posisyon, aba yun, gagantihan. Walang katapusan ngayon, tulad niyan, nawala na si lolo nyo, Diggs nyo. Nakalaya si Dilima, mukhang gaganti naman ito. Di ba? Magandang laban yan. Dagdag pa ng Foreign Legal Council ng Pilipinas, without such jurisdiction, the court cannot investigate, it cannot issue arrest warrants, and it cannot demand or enforce cooperation. Si VP Sara naman, simpleng no comment lang ang tugon sa pagkakasama niya sa ICC probe. Iginit naman ni Senator Bongo na hindi dapat nakikialam ang ICC sa mga issue sa Pilipinas dahil gumagana naman ang ating mga korte. Tapos na raw ang mga panahon na kailangan pa... Ayan na! Paano yan? Gumagana naman daw yung korte. Sino lilitis sa inyo? Di ba? Sino lilitis nyo? Alam nyo naman na talaga namang madumi yung ating sistema. Aminin natin, huwag na tayo magpakalinis dito. Di ba? Aminin nyo. Okay na. Papasukin nyo na yung mga yan para... iba naman yung tingnan natin kung ano mangyayari. Alay! Ang diktahan ng mga banyaga ang Pilipinas kung paano pamahalaan ang bansa. Daw nababahala si Senator Bato de la Rosa. Sagot pa niya, Tanapin niyo ako! Sa Pilipinas ako. I am within the territorial jurisdiction of the Philippines. pero nang matanong siya kung lalabas ba siya ng bansa, Siguro, doon sa bansa na hindi ICC friendly. China, sir? Like China, like Russia. Ayan di ba? Di ba? Ayan na nga. Tingnan nyo, halatang halata. Hindi daw sila tatakas yata. Pag nagkataon mga boss, tatakas ito tatakas. Pupunta daw ng Russia o kaya China. Baka itong si General Bato pupunta ng Russia, tutulong para baka naman gano'n ang mangyari General. Ito yung tanong lang naman, General, Senador. Baka naman tumulong ka para pulpugin ninyo, pulbusin ninyo yung Ukraine. Alam nyo, minsan naiisip ko, kaya pumapabor itong mga ito sa China, kasi baka yan yung magiging magiging pupuntahan nila kapag ito'y nagkatuluyan Para bang magiging shield nila. Sige, nandito kami sa China, hulihin nyo kami dito. Ganun no? Parang ganun Di ba? Nandito kami sa Russia, kaaway nyo to, hulihin nyo kami. Parang ganun. Naiisip nyo ba rin yung naiisip ko? Kaya ganyan sila siguro ka-diehard sa China. Kaya siguro sila todo tanggol sa China. Kaya siguro, hayaan nyo na yan. Ibigay nyo na yung ayungin. Di ba? Hayaan nyo na.
yun naman yun, naiisip lang natin ng malikot na, ano natin ng ating malikot na isipan. Ngayon, eto naman mga boss. Siyempre, may mga ano yan, sabi ko kasi may mga kaalyado yan. Eto na ngayon yung kaibigan, mga boss. Walang iba! Please welcome ang number 1 senator na binoto ng masa. Huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain dun. Nakikita nyo, narinig nyo. Alam nyo, minsan hindi ko naisip ba't ganyan sila mga tuwiran, Dahil yung kaaway nila, yung kakampi nila, inaaway, sasamahan. Kahit mali, hanggang dulo. Di ba? Parang mga bata, mga tuwiran dahil nga daw, syempre, si Bato, kung isama na rin siya. Papayag ba si Mariel niyan? Ito si Senator Robin Padilla, papayag kaya si Mariel na makulong ka? Puro salita. Pagka nandyan na, yari na. Mag-iiba na. Anak ng pating na yan. Di ba? Wala tayong magagawa. Ganyan talaga buhay Ay, nako. Totoo lang sa ginagawa nilang to, maraming tao, mga nagagalit. Maraming tao dati, mga bilib Dahil nga, alam nyo, pagtatanggol ko ang ating bayan. Anyway, mga boss. Nako. Kayo, ano ang opinion ninyo, Ano opinion ninyo sa mga nangyayaring ito sa ating usaping pampolitika ng bansa natin? Ito ba ay may pupuntang mabuti? Dalawa lang naman yan mapapabuti o mapasama. Naman sa Kamara, hindi raw titigil sa paniningil kay VP Sara. Hindi raw niya matatakasan ang hinihinging paliwanag ng taong bayan kung paanong ginastos ng OVP ang 125 million pesos na Confi funds sa loob lang ng 11 araw. Oo nga. Bakit ka? Bakit? Saan mo dinala? Paliwanag mo yan, 11 araw, boss. Kayo na isipin nyo, di ba? Kapag kaganyan ba ang paggastos sa mga buwis natin na binibigay natin para meron silang panggastos sa mga dapat na sa pagserbisyo sa mga tao, ganun-ganun na lang yun. Di ba kayo nagtataka kung bakit ganun lang din kabilis naubos yung 125 million sa loob ng 11 araw? Paano ginastos yun? Kabilis naman. Paano ngayon yan? May issue ng mga ganyan. Nakakainis, no? Anyway, mga boss. Ganun talaga. Ganun talaga buhay. Baka na-hold. Baka nga. Diba? Kailangan mag-ipon para sa eleksyon. Ganun yun! Pero, muli. Muli. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike.